Ang probinsya ng Pangasinan ay isa sa paboritong pasyalan ng ating mga kababayan, maging ng mga banyaga, dahil sa angkin nitong nagagandahang tanawin at taglay na likas na yaman. Ang probinsya ng ating Pangasinan ay napakaluwang, composing of 6 districts at 44 municipalities with the 4 cities. And so far, as of today, very peaceful naman at namamanage natin yung peace and order sa probinsya natin ng Pangasinan kahit ganun kaluwang. Of course, hindi lang dahil sa trabaho ng ating kapulisan, kundi dahil doon sa full support din ng ating mga local government unit. And yun yung pinakasekreto natin dito sa probinsya ng Pangasinan, yung support ng ating mga community. And of course, mag-uumpisa yan sa mga leadership ng mga political leaders natin. Ibinahagi ni Police Colonel Jeff Fanged, Provincial Director ng Pangasinan PPO, ang kanilang anti-criminality campaign. Ayon na rin sa battle cry ng ating hepe ng pambansang pulisya na ang gusto ng pulis, ligtas ka. In relation doon sa instruction ng ating bagong Chief PNP, ang gusto ng pulis ay ligtas ka, talagang pinaigting natin yung ating anti-criminality campaign, especially parating na yung midterm election. So yung utang ginawa natin is lahat ng mga may mga warrant of arrest, yun yung ito ay in relation dun sa instruction ng ating Chief PNP na bawasan yung ating mga backlog dun sa mga wanted person. So tinitignan natin lalo na yung mga connected dun sa mga election-related violent incidents. So far, ang laki ng ibinaba natin, yung mga criminal group na nag-ooperate sa province ng Pangasinan ay isa-isa na nating nauhuli at na-neutralize. And actually, just recently, yung isang criminal gang through search warrant, nahuli natin yung pinaka-leader. So it is subject for delisting, itong mga criminal gangs natin dito sa province natin. So offensive yung style natin, lalong-lalo na nga itong parating na midterm election. Lahat ng mga possible na mga grupo na alam natin na magpaplano na gumawa ng krimen sa ating probinsya, inuunahan na natin sila. Yun yung diskarte natin. So, we should be on the offensive stance always. Ibinida rin ng Pangasinan Police Provincial Office ang kanilang anti-illegal drugs accomplishments. Yung anti-illegal drug campaign natin, dapat hindi talaga tayo mag-relax. Yun yung palagi kong sinasabi sa ating mga kababayan dito sa Pangasinan at sa ating mga kapulisan. Once na nag-relax kasi tayo, parang kabote kasi yan na usbong. So sa province ng Pangasinan, tuloy-tuloy lang yung ating campaign against illegal drugs. And actually, last month, isa yun sa kinukonsider ko na pinakamalaking huli natin sa Pangasinan. Meron tayong nahuli na worth 500 million plus, almost 800 grams na shabu. And ma-observe natin, and I know kapareho na ng ibang province na medyo lumalaki yung mga supply. So dapat yung police natin mag double time. So daily sa buong province ng Pangasinan, hindi po nawawalan ng 3 o 4 na accomplishment yung ating different police stations sa pinaigting natin na campaign against illegal drugs. Malugod din na ikunento ni Police Colonel Fanged ang kanyang programa upang mapanatiling maayos at tahimik ang probinsya ng Pangasinan. Sa Pangasinan, meron kaming mantra, yung since my assumption last 2022, yung PD service is always first. First, yung FIRST, may meaning yun. Yung letter F stands for felt. Pag nagawa natin yung felt, na iparamdam natin sa mamamayan, yung ginagawa ng pulis, naging impartial ka sa mga investigation, sa pag-handle mo sa kaso, naging respectful ka sa mga tao, sa mga clientels natin, sa mga kababayan natin, and then service-oriented ka, nakatutok ka sa trabaho mo, at hindi ka nagpapo-impluensya sa kahit anuman, I'm sure yung panghuli, you will be trusted. Yun yung gusto natin sa probinsya natin ng Pangasinan, na kapulisan natin sa Pangasinan, na pagtiwalaan ng ating mga kababayan. Katangi-tangi naman ang best practices ng Pangasinan Police, higit lalo ang pagpapahalaga sa moral ng PNP personnel ng naturang opisina.
Marami tayong mga established na na best practices dito sa Pangasinan PPO. But inumpisahan ko doon sa internal, doon sa PNP mismo. When I assume, meron kaming pulis na hindi pala niya alam na stage 4 pala yung cancer niya. So hindi na naagapan. So namatay siya. So with that, sabi ko, we have to account yung ating mga kapulisan kung sino yung mga terminally ill. And I found out na 16 sa personnel ko sa buong province ang terminally ill plus 5 na direct dependence ng ating mga kapulisan. So 21 all in all. So nagkaroon tayo ng fun shoot o yung shooting competition, and nakapag-generate tayo ng almost 1 million, and yun yung pinaghati-hatian itong mga personnel natin. At kahit papaano, sabi nga ng misis ng isang pulis natin, for the next 6 months, nakasigurado siya na may pang-maintain siya. Pang-maintain sila. So malaking tulong din. So inumpisahan muna natin sa ating kapulisan, and then nag-spread out tayo sa ibang mga kababayan natin. So meron tayong mga sa Pangasinan, meron tayong IPs dito sa isang munisipyo dito sa Aguilar na binubuo ng ating mga kababayan na galing pa sa Cordillera. So yun yung pinagtuunan din natin silang pansin para dama rin sa kanila na hindi nila isipin na pinapabayaan sila ng gobyerno. So with the nagkaroon tayo ng collaboration sa kanila, and ang feedback nila is sa tagal-tagal nila na nandun, ngayon lang nila na-feel na may pulis pala na nakapagpadama sa kanila. Importante rin sila. So yun yung isang mga natin. And then pangalawa, sa ginawa natin dito sa Pangasinan PPO, itong meron tayong yung nagpatayo tayo ng daycare center sa loob ng Pangasinan Police Provincial Office. Ang initiative natin na ito ay dahil sa tulong ng actually humingi tayo ng tulong kay Congressman Sandro Marcos. So pinagamit niya yung kanyang pangalan para nagkaroon tayo ng Shoot Fest, and then yung nalikom doon, yun yung initial na ginamit natin sa pagpatayo, and then may mga stakeholders tayo na mga businessmen na nagtulong-tulong, at nakita kasi nila yung purpose natin is ang pulis bago pumasok sa kanyang workplace dito sa merong imbis na kung saan niya dalhin yung kanyang mga anak, meron dito sa PPO mismo na doon niya ilalagak yung kanyang mga chikiting, at meron tayong mga trained na mga pulis din na teacher na natin sa DepEd. So itong pinatayo natin na Tanglawlahi Daycare Center is accredited ng DepEd po ito. And so far sa ngayon, meron tayong almost 20 students na nagbe-benefit. And sabi ko, after ng first na makapag-graduate tayo ng mga anak ng mga pulis, mag-reach out tayo sa mga kalapit na barangay. Then sila naman yung i-cater natin. So yun yung mga programa na ginagawa natin para ang mga kababayan natin ay ma-feel nila yung ng ating kapulisan. Narito naman ang mensahe ng isa sa recipient ng PD's Care Program ni Police Colonel Jeff Fanged. Pasalamat po ako kay Police Colonel Jeff Fanged kasi meron siyang program yung PD's Care. So binibigyan po ng yung financial assistance. So malaking tulong po sa akin yun kasi may pambili ng gamot, pambayad sa laboratory needs. Saka yung huling bigay po ni PD sa akin yung after transplant ko, binigyan po ako ulit ng financial assistance na 2 buwan na pambili ko ng gamot. So nagpapasalamat po ako kay Sir PD kasi malaking tulong po sa akin yung project na PD's Care na yun. Tinututukan din ng Pangasinan Police ang smart policing upang mas palakasin ang kanilang information and communication technology. Doon sa smart naman natin, dati kasi meron tayong mga barangay information network na kung saan sila yung tinatap ng ating mga kapulisan para makapagbigay ng information sa ating kapulisan. Pero
dinagdagan po natin yon. Meron tayong mga I-detect na tinatawag na kung saan hindi lang yung mga bin natin ang tinatap natin, kundi pati mga professionals, yung mga yung mga nagtatrabaho sa gobyerno, na sila yung, imbis na yung pulis mismo yung pupunta doon para mag-gather ng information, sila yung nagbabato sa ating kapulisan. So, mas napapadali yung trabaho ng pulis, mas marami pa siyang nagagawa kaysa doon sa pupunta sa baryo, mag-gather ng information. Dahil sa, alam naman natin yung technology natin, madali lang mag-communicate ngayon, O, picturean mo nga, isend mo sa akin ang detalye. So, ganun yung ginagawa ng kapulisan natin. And, tinap din natin yung ating mga radio stations, yung mga social media influencers, at may mga MOA tayo. Para naman sa ating mga kababayan na nangangailangan ng police assistance, huwag po kayong mag-atubiling kumontak sa himpilan ng Pangasinan Police Provincial Office. Sa ating mga kababayan, lalo na dito sa probinsya ng Pangasinan, pag may mga kailangan nyong idulog sa ating opisina, pwede po kayong dumirekta na tumawag o mag-message dito sa mga hotline numbers natin dito sa Pangasinan Police Provincial Office. Yung isa is 0998-598-5092. Tapos yung Globe naman po is 0917-148-9938. At yung ating FB is Pangasinan Police Provincial Office Public Information Office. So, sa mga kababayan po natin na nangangailangan ng tulong, huwag po kayong mag-atubili at na direkta na pwedeng mag-message o tumawag sa aming hotline. Narito naman ang mensahe ni Police Colonel Jeff Fanged sa ating mga kababayan sa Pangasinan. Ang inyong pulis po ay patuloy na gagampanan yung aming trabaho para mapanatili yung kaayusan at kapayapaan sa buong probinsya ng Pangasinan. Hinihingi ko lang po yung inyong taos-pusong pagsuporta at mangyari po na lahat na kung may napapansin kayong mga illegal o mga krimen ay huwag po kayong mag-atabili at matakot na isumbong sa atin. Sabi nga nila, crime prevention is everybody's concern. So magtulungan po tayo. And gusto kong kunin yung pagkakataon din ito na magpasalamat sa ating butihing gobernador, si Governor Ramon Monmon Gico III sa full support ng local government unit ng Kapitolyo ng Pangasinan. Dahil ang pulis ay nagagampanan namin yung trabaho namin dahil andyan yung ating mga political leaders na patuloy na sumusuporta sa atin. At gagawin ng pulis lahat ng aming makakaya para mapanatili yung kaayusan at kapayapaan sa probinsya ng Pangasinan. Dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis ay ligtas ka. Ako po ang inyong likod, Police Colonel Jeff E. Fanged, ang Provincial Director ng Pangasinan Police Provincial Office. Maraming salamat po.